Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act o ang 2025 National Budget. At tulad ng naunang sinabi ng Malacanang, may mga na-veto na item ang Pangulo. 6.326 trillion pesos ang pirmadong budget. Mas mababa po yan ng 26 billion pesos kumpara sa 6.352 trillion pesos na inaprubahan ng Kongreso. Ayon sa Pangulo, nag-veto siya sa mahigit 194 billion pesos na alokasyon sa mga programang hindi prioridad ng gobyerno, tulad ng ilang proyekto ng Department of Public Works and Highways at ilang unprogrammed appropriations o mga programang wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Itutuloy naman ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP, pero kailangan muna magbigay ng guidelines ang DSWD, DOLE at NEDA bago ilabas ang pondo para matiyak daw na walang misuse o maling paggamit ng pondo. Samantala sa kabila ng panaka ng pag-ulan, tuloy ang pagdating ng ating mga kababayang naghahanap ng mura at magagandang paputok at pailaw. At dito nga sa Bukawi ang nakasanayan na takbuhan. Napakarami nga namang pagpipilian dito at magkakatabi pa yung mga tindahan. Sa mga gusto mamili sa mga ganitong oras na raw, pinakamainam bumili dahil hindi pa ganun kadami ang tao. Pero mamayang hapon hanggang gabi, tiyak daw na dagsana ang mga mamimili rito. Bukod dito sa magkakatabing dalawang compound, paglabas lang NLEX sa Bukawi exit ay may mahabang hilera din ng mga tindahan ng paputok sa daan patungo sa mismong bayan. Kaya bumibigat yung trapiko kapag dumarami yung mga namimili. Ang ina sa ating mga nakausap, naglaan daw talaga ng budget para sa mga paputok at pailaw. Halos lahat sa ating mga nakausap, nakasanayan na ang magpaputok. Tradisyon na ang magpa-fireworks sa kanilang mga tahanan kahit na tumami na yung mga barangay at mga komunidad na nag-organize ng community fireworks. Ang isa pa nga sa ating nakausap, isinasalang-alang daw yung mga kapitbahay kaya hindi tumitigil sa nakagawiang pagpapaputok sa pagsalubong sa bagong taon. Narito ang pahayag ng ating mga nakausap. Ang taboy ng malas, sir. Para suswertihin sa bagong taon. Konti lang, pang bata, fountain. Parati din sa mga kapitbahay din namin, gusto-gusto nila yon. Ma, magpapaputok ba kayo sa New Year? Sige ma, manonood na lang kami. Inulan ang ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw. Panay ambon ang naranasan sa bahagi ng EDSA sa Quezon City. Panakanakang ulan ang bumuho sa bandang Makati. Pasado alas 3 nang umulan din sa Parañaque, maging sa Pasig at Mandaluyong area. Inulan din ang preparasyon sa Luneta Park sa Maynila para sa wreath-laying ceremony ngayong Rizal Day. Ayon sa Pag-asa, may tsansa pa ring ulanin ang Kamaynilaan sa mga susunod na oras dahil sa shear line o pagsasalubong ng malamig na amihan at ng mainit na easterlies. Apektado rin ng shear line ang malaking bahagi ng Calabarzon. Kahit wala pong bagyo o low pressure area na nasa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility, maraming bahagi pa rin ng bansa ang uulanin hanggang sa pagpapalit ng taon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, light to moderate rains ang aasahan sa mga susunod na oras sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Ilang panig din ng Luzon ang maapektuhan. Umaga bukas, bisperas ng bagong taon, higit na uulanin ang extreme northern Luzon at Palawan. Pagsapit ng hapon, asahan na po ito sa halos buong Mindanao, Western at Central Visayas. Posible ang heavy to intense rain sa maaaring magdulot ng baha o landslide. Pagdating ng umaga ng Miyerkules, unang araw ng 2025, ilang panig ng Visayas at Bicol Region ang uulanin muli. Sa bandang hapon at gabi, aasahan na ang ulan sa halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan ngayon sa ilang panig ng Central at Southern Luzon. Intertropical Convergence Zone naman sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Habang hanging amihan ang umiiral sa Northern Luzon at natitirang bahagi ng Central Luzon. Naiuwi na sa Pilipinas ang 13 Pinay na ginawang surrogate mother sa Cambodia matapos pangakuan ng trabaho sa Thailand.
Ayon sa Department of Foreign Affairs, kabilang sila sa 20 Pilipinang nahuli ng Cambodian authorities noong Setyembre. Bawal ang surrogacy sa Cambodia kung saan sila dinala imbis na sa Thailand na ipinangako raw sa kanila. December 2 nang makonvict sila dahil sa human trafficking. Pero December 26 binigyan sila ng royal pardon sa Cambodia. Iniimbestigahan ng Interagency Council Against Trafficking ang recruiter ng mga Pilipina. Sabi naman ng DSWD, itinuturing silang biktima ng human trafficking at bibigyan ng counseling at transportasyon pauwi sa kanilang probinsya. Nasa mabuti silang kalagayan. Ang una nating ibinibigay na intervention sa kanila, yung temporary shelter. Kasi importante na meron silang matutuluyan kung saan may mga professionals tayo doon, mga social workers, na pwede sila bigyan ng psychosocial intervention. Sisiguraduhin din natin na makontak ang kanilang mga pamilya. Sa ibang balita, kaliwat ka ng aksidente sa motorsiklo ang nahulikam sa Dasmariñas, Cavite. Ang mga sangkot nagkaareglo na. Balitang hatid ni Bam Alegre. Hulikam ang pagtakbo ng motorsiklong yan sa bahagi ng Don Placido Campos Avenue sa Dasmariñas, Cavite bago ito sumalpok sa kasalubong na kotse sa intersection. Kita sa video ang pagtilapon ng backrider. Ang rider sumadsad naman sa kalsada. Sugatan ang dalawa na nadala na sa ospital. Nagkaroon na ng inisyal na kasunduan na magkabilang panig. Sa Dasmariñas pa rin, hulikam ang biglang pagtawid ng isang binatilyo sa Congressional Road. Hindi sa pedestrian lane tumawid ang lalaki. Saktong paparating ang isang motorsiklo at nasalpok ang 14 na taong gulang na lalaki. Matapos ang ilang sandali, tumayo ang bata at nakapaglakad pa. Nirespondehan siya ng mga traffic enforcer at nalapatan ng paunang lunas matapos magtamo ng mga sugat. Nagkaayos na magkabilang panig na sangkot sa insidente. Kumaliwa ang kotse na yan mula sa Aguinaldo Highway sa Dasmariñas nang masalpok sa likurang bahagi ng paparating na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ng rider. Batay sa investigasyon, hindi agad gumana ang preno ng rider dahil sa madulas na kalsadang dulot ng pagulan. Rumesponde ang isang traffic enforcer at dinala sa Traffic Investigation Office ang dalawa. May kasunduan ng rider at driver ng kotse. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa huling oil price adjustment ngayong taon, may rollback po para sa mga motorista. Batay sa anunsyo ng Shell, Clean Fuel at Petrogas, parehong 30 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina at diesel epektibo yan bukas. 90 centavos kada litro naman ang tapyas ng Shell para sa kerosene. Kasunod ito ng dalawang magkasunod na oil price hike sa diesel at kerosene at ng 5 linggong sunod-sunod na dagdag sa gasolina. Dahil dito sa pagsalubong ng bagong taon, tinatayang mahigit 51 pesos hanggang halos 75 pesos ang kada litro ng gasolina sa Metro Manila. Halos 49 pesos hanggang halos 67 pesos naman ang diesel. Habang mahigit 69 pesos hanggang halos 81 pesos ang kada litro ng kerosene. Ngayong taon, matapos po ang mga pagbabago sa presyo, 12 pesos and 75 centavos ang net increase o itinaas sa kada litro ng gasolina. Saktong 11 pesos naman ang dagdag sa diesel. Kerosene lang ang bumaba ang presyo ngayong taon ng 2 pesos and 70 centavos kada litro.